Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday. So biglang-bigwas si PSC natin, lakas na sipa. At October 7, 2024, nakalimutan ko yung date. So nag-gain tayo ng lakas 1.16%. Ayan. So nag-break na po tayo sa 7,500. So confirm, nasa bull run na tayo kasi more than 20% na tayo mula dito sa pinaka-low natin for this year. So kaya medyo marami na naman sa mga stocks natin yung gumalaw. So panalo na naman yung mga merong hawak na blue chips for today's trading natin. Especially yung mga hindi bumitaw kay Pure Gold. So grabe lakas ng sipa ng mga consumer products natin. Siguro dahil sa mababa nga po yung inflation, ayan, marami mag-grocery ngayon. Ayan, so kaya nanguna itong si Pure Gold siguro natin. So yung pinangangambahan natin last week na gera dun sa Iran versus Israel, mukhang wala pa naman kasi ang concentration ng yun nga yung laban ng Israel is nandun pa rin sa Lebanon. Siguro tapusin niyo muna yung mga maliliit na kalaban niya bago siya mag-focus kay Iran. So dahil diyan, nung Friday sumipa si US market natin. Kaya din siguro may dagdag dito sa galaw ng market. Plus, meron tayong 600 million net foreign buy sa market. And ngayon, another, laki talaga, 1.35 billion net foreign buy dito po sa market. Ayan, punong-puno yung market natin ng foreigners. Kaya nga, most likely, hopefully, mataas pa sa 7.5 yung galawan dito sa market natin. So yung mga overbought, talagang dumidiretso pa rin yung kanilang galawan naman. Okay? So nauna dito sa um, galawan natin, si Pure Gold, nag-up siya ng 8.49%. So sinipa na, tinodo si Pure Gold. And meron siyang 155.38 million net foreign buy. So by the way pala, yung futures ng US market natin, dahil sa sobrang lakas ng galawan po nila last Friday, parang magpo-pullback. So nakita natin medyo mapula. Tapos next natin sa trending, SPNEC. So finally, gumalaw na rin siya. Buti hindi pa tayo bumitaw dito. Nag-up siya ng 3.33%, malit lang naman. And meron siyang 1.41 billion net foreign sales. So kailangan natin ng foreign buying dito kay SPNC, medyo wala pa. Tapos si MRC, hataw ulit. So lakas ng volume nito, lalaki ng mga volume niya. MRC natin. So nag-up po siya ng 10.71%. Meron siyang 520K net foreign buy dito sa market natin. Medyo maganda yung galaw ni MRC, tapos si Converge, lakas din, no? 5.04%. So ang daming big caps dito na umakyat yung galawan for today's trading natin. So nag-up siya 5.04, pero meron siyang 7.44 million net foreign sell. Tapos si ICT, meron siyang gain na 2.14%. Ito, breakout ulit. Meron siyang 124.32 million. Net foreign buy po siya. Plus, ayan, sinama natin si Merrimart nandito kanina sa trending stocks natin. So, meron siyang 7.14. So, umataw na rin siya. 7.14%. Meron siyang 260K net foreign sell dito sa market. Ayan. Good vibes yung galawan ulit natin. So, araw-araw yata. Yeah. Parang Christmas rally na yung kinaglaw ng ating market. Sumagang pa Christmas doon sa mga holders natin kasi lumampas tayo dito sa 7,500 level nga po ulit. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for educational purposes po lang yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto nyong bilhin naman. Ayan. So, pero ngayon halos lahat ng bilhin natin is gumagalaw po siya. So, follow po din po ako dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel natin para updated ka sa mga trending stocks. Subscribe ka lang po or kung gusto mo, join ka naman dito sa trading group natin. So, nandito yung mga trending stocks review natin. O ataw din yung review natin kasi maganda yung galaw ng market. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating basic na PSC stock market studies naman. Okay? And then para sa crypto, so medyo lumalaban din ng konti si crypto natin. Follow po ako dito sa ating Palabig Trader Crypto ko to na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga play to earn games natin. Kaya medyo late yung uploading ko dito. Wala tayong masyadong upload dito sa
play to earn games natin. Pero eventually, tingin naman natin, mabubuhay din yan. Merong ano si HBO yata, may parating na parang video documentary kung sino daw si Satoshi Nakamoto yung nag-upisa ng Bitcoin. And then follow mo din po ako dito sa ating social media, Facebook account na Flavi Trader. Ayan, so double check mo na lang po yan. Tapos ganun din sa ating Facebook page. Follow mo na lang po kung ano yung gusto mong mag-update sa iyo. Dito sa mga articles natin sa Budigipik, dito sa local market, dito sa US and cryptos, tapos yung mga posts natin. Wala pang summary si ano Philippine Stock Exchange natin. Puro si Elon Musk yung lumalabas sa feeds ko kanina. Tingnan natin. Hanapin lang natin, baka meron na siyang summary. Ito, maganda to. I-repost natin to. Okay, wala pa. So medyo maaga ba yung review natin? Wala pang update si Philippine Stock Exchange natin. So dito na lang tayo kay Instagram, meron siyang recap dito. Anyway, good vibes naman tayo. Kasi maganda nga po yung galaw. So nag-up tayo ng 1.16%. Another 52 week size si PSE 7,554.68 and 1.35 billion po yung net foreign buy. So more than 16 billion na po yung net foreign buy na nabilang natin dito sa market. Hanggang saan kaya yung igagalaw ni PSC? So foreign funds bought, so di ba diretso, parang parabolic din yung galaw ng mga blue chips natin. Foreign funds bought, AUB, BDI, BDO, BPI, CBC, East West, Alter, AP, Meralco, Manila Water, Jollibee, Monbe, AC, DMC, LTG, Ali CLI, Meg, Robinson, Globetel, Apollo at saka si dito naman natin si APL meron na buyers. So BLL successfully raised 3 billion through its follow-on offering Series 2 preferred shares. Ayan. So nakatulong sa kanya yung biglang spike ng price action. Si dito, okay, wala pa yung ating stock price offering, di ba? So hindi naman siya natuloy. Globe, ayan, lakas din, 2.5. JP Morgan has shown interest in GCash innovative use of AI for customer credit scoring natin. Ayan. So ito yung galaw natin for today. So makita mo, konti lang yung bumagsak sa mga banks lang yata. BPI 1.6 yung drop, 1.6%, MBP minus 1.6, GCAP 1.39. So majority, maganda nga po yung galaw for today's trading. Pinangunahan ni ayan, sinolo lahat ni Pure Gold, nag-up siya ng 8.49%. Taas na rin yung galaw na ito, si Pure Gold natin. Converge 5.04, DMC. Nauna si DMC kay SCC. Asan ba si SCC natin? Ayan, nandito siya. So, inatay kasi natin yung mga dividends yan. 3.81%. Ayala Corporation, 3.5. Ali Properties, gumalaw din siya. 3.38. Meralco, 2.3. Si Globe, 2.5. Jollibee, 2.08. So, ang dami. Galawan lahat yung majority ng mga big caps na stocks po natin. Hanggang saan kaya yung gagalaw ng index natin? So bagay stocks leading the pack. So sila pa rin yata yung malakas si MBT at saka si BPI daw. Pero strongest blue chip natin, Converge. Ayan, 94% na pala si Converge. ICT kasi laging may breakout plus yung mga banks naman natin. Cebu Air to acquire. Ito yung marami ko na-post kanina eh. So may news si Cebu. I-acquire niya yung Ayala Airsweep for 1.75 billion pesos. Ewan ko kung shares yan or cash na babayaran siya. Okay, so bili ng ng mga eroplano si Cebu Pacific. Economy, September inflation calls down to 1.9%. So another high tayo kanina. Umabot tayo ng 7,600. Ayala Corporation disclosed the appointment of board member. BLL, okay yan. Nickel, SSI, ECP, updated its list of Sharia compliant securities. AC, mga preferred shares yata to. Aboites, express interest in managing Davao International Airport. Robinson, ayan, may target pala si dito. Philstock, 17 pesos daw. Mercado Barcada, I'm still fan of configuration. I'm very interested to see what Alter has planned beyond the original 500 megawatts target natin. Tapos si Kevin Tan, this deal with KKR is ultimately what killed PHN's push to IPO is educational arm. Ayan, so may istorya dyan si Mercado Barcada. Okay.
rate cuts, more. Sabi niya, may mga paparating pa. Nickel, SSI, XG have been included in Saraya Compliance Security List. Ayan, sa mga Muslim to, no? Sharia. So, okay. So, back-to-back monster days for Aslag. So, okay. Malakas yung galaw ni Aslag. Parang kanina, top din yata to ah. Ba't wala sa trending stocks? Pangatlong araw na yata na uh, mataas yung galaw nitong si Aslag natin. Okay? So ito yung mga banks, tapos Board of Investment, 4.3 trillion investment. Okay. Largest school valued at around 5 billion. They have family of Manila Hotel, Manila Bulletin on track with 800 million CEU expansion. So Centro Escolar University. Okay? So yung tapos yung mga news natin from last week naman. Okay? So marami tayong mga balita. Okay, and then patalastas ulit tayo. So yung ating Patreon channel. So yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito ha. Nandiyan po yung mga listahan natin, mga stocks na tinitrade natin. Okay, so based dito sa galawan ni Philippine Stock Exchange, so very good. Na-break na niya yung nilalagay natin na psychological level na 7,500. So, saan ba yun? Ayan, eto. So, sakto, no? Okay, so kung yung eksaktong value, okay, hanggang doon lang siya, no? Nauntog siya ng konti, 7,597. Pero yung pinaka-psychological na resistance is yung 7,500 level natin. So, na-break natin siya, very bullish and medyo overbought ulit ng konti yung ating market. So medyo nag-umpisa na ulit overextend yung ibang mga stocks pa natin. Pero nonetheless, may chance naman na magstay siya. Siguro hopefully 1 week bago mag-pullback ulit yung ating market kasi nag-overbought na siya eh. So ito naman yung papansinin natin for the coming few days. Pero good vibes tayo kasi nga patuloy pa rin po na pumapasok dito sa market natin. So hindi nawawala yung di ba? Pansin mo araw-araw net foreign buy. So big chance 8,000 na yung titignan natin dito sa market, no? O 7-8 muna bago natin pag-usapan yan. Pero anyway, ilalagay ko muna siya as is muna. Pinaka-support is 7.5 kasi pwede naman siyang mag-pullback bukas kung masyado malakas yung galawan or yung drop na nakikita natin na potential na pwede mangyari doon sa US market natin kasi parang magpo-pullback yung kanilang market. Ayan. So 1.16% and very, very healthy net foreign buy tayo. So sakyan lang natin, follow lang natin yung trend ng ating mga individual na stocks naman. So malakas siya kasi above MA9 yung candle po natin. Okay? So yun yung mga pinaka-trend ng market natin. Nakita natin yung mga big caps kanina. So dito tayo sa mga winners. So asa ba si Aslag? Ayan. So ewan ko ba't di nag-trending si Aslag. Nakakatakot naman yung kadila nito. So tatlong araw na umakyat to. Laki 30% in just 3 days. Antakin mo, no? Aslag, 10%. Sima, gumagala ulit Sima. Pure Gold, 8.49. Laki din ng Kandila. Ionics, yan, buhay na. 7.14%. Merimart, so sinama natin sa list kasi ang tagal tulog. 7.14%. Apollo, ba may volume May volume si Apollo, ano kaya to? Clickbait ba to? 6.67%. Si IMI, nabuhay si IMI 5.06%. Lakas din ng galaw niya, no? Converge, ayan. Breakout ba? Halos mag-breakout siya. Manila Water, breakout. Okay, breakout sa Conso. 4.41 si Keeper. Galing din, naka-recover si Keeper. Kala natin, deads na to mga stocks na to. So, DMC, ayan, nag-breakout 3.81. AC, Ali, Yayala Corporation, grabe yung taas niya. So, overbought na. Ali, 3.38. Yan yung alaga natin, Marangada. SPNEC, nabuhay ulit. Kaya nabuhay yung mga trending stocks natin. CPG, panalo to CPG, no? So, hindi masyadong bumagsak pero meron siyang dividends na 4%. Si All-HC, nag-close din pala, breakout. 2.84%. Si STN, walang volume. Si Web, okay, 2.58%. Okay? So, marami pa dito na mga big caps na stocks natin. Yung iba kasi mga 1%. Okay. So, dito naman tayo sa mga losers. Sino yung humatak? Macro Asia. Ako, takbo na yata dito kay Maka. Ayan, nag-pullback. So, bumigay. Itong si Macro Asia natin, 5.44%. Abang na lang ulit. So, kung saan yung pinaka-support,
Tapos home. Okay, di na tuloy yung breakout ni home natin ha. 3.85%. So nag-bear trap no. Tapos si STI, nag-break na rin siya no. 9.83%. Sino pa? Bank of Commerce. Okay, nag-pullback na rin. Si ABA, madaming pullback ah. Yung mga gumalaw ng Friday, sila naman yung nag-pullback. Okay. So, pero mas marami pa rin yung verde. Especially sa mga big caps na stocks naman natin. Okay, so tingin tayo dito sa global markets. So, based dito sa galawan natin. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina, medyo pangit yung nakikita natin dito. Kasi sobrang lakas naman yung closing natin last Friday po kasi. Ayan o, 0.9 si S&P, 0.8 si Dow Jones, and then 1.22 si Nasdaq natin. So babawi na pullback itong si US market. Malam mo, mamaya mag-ano siya ulit. Kasi maganda yung sentiment ng global markets kahit na medyo maingay pa rin yung gera dun kasi hindi pa siya nandun pa rin siya sa Lebanon, di ba? Kailang kawawa naman yung mga nabobomba doon. So negative 0.48% sa S&P, Dow Futures negative 0.4, Nasdaq negative 0.64. Okay? So European markets, okay, namumula din siya. Pero hindi kasi lakas ng drop dito sa US market natin. Okay, so konti lang. Tapos sa Asian markets, ayan. As per expectation natin, sumabay din. So okay din kasi yung galaw na US market. Meron lang na mula si India at saka saan ba to? NZX. Ayan. So maliit lang pero majority is verde. Okay? So dito naman sa ng crypto, bumawi na rin siya, di ba, over the weekend. So umabot yata to 63. Ayan. So packet pa rin man, no? Tingnan natin yung bagal ng internet natin. Wala yung chart. Ayan. So parang pa-pullback yung chart. Pero majority sa kanila is verde. Ayan. Gumalaw yung Saan yun? Ang dami yung mga nag-bounce. So pero puro verde pa naman dito sa ng crypto. Okay, so balik tayo dito. And pag-usapan natin yung ating mga trending stock. So unahin natin si Pure Gold. Congrats sa Pure Gold holders natin. Grabe yung galaw niya, no? So talaga nag-bounce lang siya malapit sa madali lang i-analyze pag medyo tapos na. Pero pag gumagalaw yung stocks, ang hirap itansya kung tutuloy ba, didiretso ba yung galaw niya or hindi, di ba? So breakout tayo and on the way siya para dito sa taas next na trading range niya. Kasi yung trading range niya, okay, so ito pala. Sumakay na siya dito last week pa. Ayan, sumakay na siya. So ilalagay ko na lang sa 35.68 pinaka-resistance and yun nga. So sobrang lakas si Pure Gold. Wala tayong balita, wala tayong nakuha ang balita sa kanya. So most likely is yung consumer confidence siguro. So kasi nga yung interest rates, mababa na eh. So bumaba na yung halos, ewan ko ako nag-adjust na, pero most likely bumaba na yung mga bilihin. So marami na mag-grocery ulit. Ayan. Kaya siguro si Costco, tingnan ko si Costco eh. Wala naman ako nito pero nakita ko is gumagalaw siya. Yung ibang grocery, um, medyo sumisipa din sila. Okay? So, CURC, nahirapan pa mag-breakout si URC natin. Okay, so ito talaga nauna si Pure Gold natin. Ayan. So, watch out na lang kasi medyo overbought itong si Pure Gold pero lakas talaga ng sipa. Congrats po. So, tapos meron pa siyang net foreign buy na 155 million. So, 8.49%. Malaki nilalagay natin kasi nag-breakout na siya dito eh. Dito sa 33.4 pero 33.8. So nag-breakout siya Pure Gold po natin. Okay? Congrats. Next, SPNEC. Hopefully tumuloy na yung alaga natin. So akala ko bibigay din to. Medyo nag-ano na tayo dito. Nag-start na tayong mag-TP eh. Pero buti napigilan natin si SPNEC. Ayan. So gumagalaw na yung alaga natin. Tignan natin kung mabalik siya dito sa bandang taas. So yung catalyst natin sa kanya last time is yung di ba hindi na-aprobahan yung lugar kung saan maglalagay siya ng mga solar panels niya. So tingnan natin kung meron siyang parating na balita kasi gumagalaw na siya. Okay, so okay yung RSI. Maganda yung RSI niya. Tapos naka-recover na rin yung or nagre-recover yung MACD.
formation natin. Okay, so ganyan na lang, 3.33%. Ngayon, kulang tayo sa foreign buying. 1.41 million net foreign sell. Next, ICT. Grabe din sa lakas ng trend si ICT. Ayan, medyo nag-ano siya, medyo nag-doji dito So 445 yung immediate na resistance, pero okay pa naman si market. Pwede naman bumawi si pero breakout yung breakout yung candle, tapos all-time high si ICT natin. So 2.14%, malaki na rin yan. And meron siyang 102, foreign buy. 124.37 million net foreign buy. So bullish din pati yung ating RSI formation, and okay din yung ating MACD formation. Ayan. So halos lahat ng stocks gumagalaw talaga ngayon. Basta naka-invest ka, meron at merong stocks na gagalaw sa mga hawak natin. Okay? Next, MRC. Wala din akong balita, pero grabe sa lakas yung yung volume niya, no. Ayun, buhay na naman yung volume ni MRC natin. Ayan. So, ang maganda sa kanya, nag-breakout na siya. Ayan. So, naka-breakout na dito. Tapos, lakas din, no? Another 10%. 10.7% si MRC. Meron siyang 520k net foreign buy, ba? Pati foreigners. Sumasalo na rin kay MRC. Pero hindi naman ganun kalaki. Okay? So, on the way siya, breakout na. Asa yung pinaka-resistance? Okay, 1 point. Piso na usapan natin kay MRC, and then kasi dito siya nag-breakout to. Nag-breakout na yung niya, ascending triangle formation. Hindi pa naman siya overbought, so hopefully meron pa. Baka gap up bukas to Normally ganun, di ba? So ingat na lang sa sa may iwan sa bandang taas, pero malakas yung volume ni MRC natin. And then si Converge, ayan. So bumabawi na rin si Converge. Hindi pa siya nag-breakout, pero ang maganda lang dito, nag-recover kasi yung price action niya. Inisip ko nung nagre-review kami kahapon dito, medyo mahina na to kasi pababa lahat ng direction, pero makita mo dito biglang nabuhay yung price action natin. Kaya lang wala siyang foreigners 7.44 million net foreign sell and 5.04% yung gain niya for today. So bukas natin malalaman kung magbe-breakout dito sa 17.2. Tanda mo, pag nag-breakout, titingin na tayo sa 18 or 19 para kay Converge naman. Okay? So baka nag-profit dito. Napaaga yung profit ko dito So dito yata mga 16. Ayan. Congrats po yung mga may hawak pa rin kay Converge natin. And lastly, si Merrimart na lang. Ayan, kasi yung mga medyo naiiwan na stocks natin. Okay, so maganda yung volume niya ngayon, Although malit lang, 4.7 million. Pero tignan mo, biglang nagkaroon siya ng volume. Yung ganyang kalaki na volume is nung January pa. Ayan. So good chance din siguro for the short term na ma-break na natin yung MA100 support 0.72. Ayan. So bantayan mo na lang kung meron kang hawak kasi since October 2023, so last year pa na naka-breakout siya ng MA100. So significant yan kapag nag-breakout yung candle natin malapit dito sa 0.8. And okay, yung RSI formation, and okay din yung ating MACD formation para kay Merrimart. Wala nga lang siyang foreign buying pa. Okay, so yun lang muna yung ating review. So nakadepende ulit tayo sa igagalaw ng US market. So kung bukas mamaya o mag-close sila negative, expect baka meron din correction si PSE. Especially bagong breakout sa 7.5. Pero kung babalik yung foreigners, mga 600 million, 500 million, good chance naman na kahit paano, kahit mag-pullback siguro bukas, is ma-maintain natin yung 7,500. So, ito nga pala yung bull run natin. So, for the year, di ba, 2024, ito yung pinakamababa natin, June. So, ayan, 23% na tayo. So, bull run po. Bull run na si PSE po natin. Hopefully, tumuloy pa para makabawi yung mga lugi nating alaga naman. Okay, so yun lang muna yung ating review. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, dito sa CryptoTo, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Happy trading po bukas ulit.